Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Grace De Guzman, asawa po ni Bobby De Guzman, nanay po ng kambal na si JM at LM. Kaya po JM at LM dahil John Mark at Luke Matthew po. Sila po ay kinuha sa Four Gospels of Christ. Umalis po kami sa dati po naming church kaya naging option po namin na mag-try po sa HTBC. Nung first time po kaming umattend sa HTBC, as a first timer nga po, expectant po kami na kami po ay welcome. Which is yun nga po ang amin pong naranasan, na experience po namin yung warm na pag-welcome po sa amin. At naramdaman po namin yung humility nung church. At the whole experience was masaya. At sobrang fulfilled po kami by the Holy Spirit. Na-move po kami ng Holy Spirit. Informed din po kami na wala din pong kids Sunday school nung kapag 7 a.m. The second time around, ang kambal po binigyan po namin ng cellphone. Kaso po habang nag-games po sila, tumataas po yung boses po nila. Nilapitan po kami ng usher para dalhin po kami sa overflow area. Tapos nanonood po kami sa live preaching ni Pastor. So parang naawa po kami sa sarili namin. Ang tanong sa akin ni Bobby noon, "Love, anong ginagawa natin dito?" So ang sagot ko, "Kaya mo pa?" Sabi niya, "Tara, uwi na tayo." Eh di sabi ko, Tara, uwi tayo." So kami po nagmamataas po that time dahil na-carried away po kami sa aming pong mga emosyon. Mga 2 weeks po kaming hindi nagsamba. Nakarating na po kami ng Tansa. Makahanap lang po ng church. Pero wala po yung conviction na dito kami mag-grow, ito yung family church na hinahanap po namin. So sinasabi ko lang po na wala na, hindi na tayo attend ng church, pero at the back of my mind, parang hindi pwede. Pinarealize sa amin ng Panginoon na mag-humble down. Dahil yun lang po talaga ang kailangan para mabuo ulit yung kung ano man pong brokenness na nararanasan po namin. So bumalik po kami. Yun po yung pinaka-turning point sa amin. Nawalan po kami ng mapuntahan, para kaming mga dahon na wala na kaming direksyon sa buhay, na hindi namin kaya na wala ang Lord sa buhay namin. Ang hesitation ko po noon na hindi, kasi nagstampera na ako dun eh. So, bakit pa ako babalik? Lord, bakit pa ako babalik dun? Sa pagbalik po namin, sobrang nagulat po kami dahil parang wala po kaming nagawang ganon. Parang hindi po kami nag-stampera. Wala po kaming naranasan na ginudge kami. So, nung time po na yon, agad-agad, nagdesisyon po kami na magstay sa HTBC at mag-commit. Nakita ko po yung malaking development sa kambal. Dito po sila unang natuto ng salita ng Diyos. Nasa stage pa po kasi sila ngayon na nagtinuturuan ko pa po silang magbasa. Pero nagulat nga po ako na alam na po nila ito yung chapter, ito yung verse. Kasi sabi ko sa kanila, paano nyo yan nalaman? Kasi hindi ko pa natuturo. Sa HTBC, Sunday School nga po nila natutunan lahat yun. Kagaya po nung isang instance na nag-usap po kami na about sa blessing, ang sabi po ng kambal ang lahat ng biyaya ay galing sa Lord. Kaya meron tayo dahil si Lord po ang nagbigay nun. So kung anong meron ako, kung anong meron po kami, willing po kami na ipagamit yon sa pangangailangan para doon sa mga program ng church, kung saan siya mas magagamit. At ako po personally, excited ako kung paano mo pa ako magamit. At sobrang nagulat po kami dahil ang Lord po ay ipinagkatiwala po sa amin yung mga family na dinadala po namin sa HTBC. Na nung time nga po na yun, nagsimula po kami sa 3 families. Tapos ang biyaya po ng Lord ay limitless po talaga. Hanggang sa binigyan na po kami ng Lord ng bago pong sasakyan na yun na po ang ginagamit sa 10 to 14 families po ngayon na dinadala po namin dito sa HTBC. Sobra po kaming grateful dahil dito po nagkaroon ng breakthrough yung lahat po sa amin. Hindi po kami nabubuhay
para sa amin lang, kundi ang buhay po namin ay para sa Lord. Na habang kami po nabubuhay, magpagamit sa Lord. At wala pong meron kami na hindi po galing sa Kanya. Napatunayan ko po sa lahat po ng naranasan po namin na ang pagpapala po ng Panginoon ay laging ready. Ang kailangan lang po ay humility.